Halina at sama-sama nating tuklasin ang mga aktibong bulkan sa Pilipinas at sa likod ng kamangha-manghang kagandahan nito. Tulad ng Mayon Volcano na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol, ay isa sa mga pinakakilalang aktibong bulkan sa bansa at sa likod ng natatanging kagandahan nito, nagtatago ang nakakatakot na kapangyarihan ng kalikasan. Alamin ang mga kwento ng mga nakaraang pagsabog nito at ang mga epekto nito sa mga taong nakatira malapit dito. Tulad ng Mayon Volcano na may perpektong simetriya, ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa mga nakakakita rito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang makasaysayang pagsabog ng bulkan at ang epekto sa kultura ng Pilipino at kung paano ito naging bahagi ng buhay ng mga tao sa paligid nito. Huwag palampasin ang pagkakataon na masilayan ang kamangha-manghang ganda at kasaysayan ng mga bulkan sa Pilipinas. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito sa pambansang yaman ng Pilipinas. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at mag-comment para sa iba pang kakaibang kwento tungkol sa ating bansa. Maraming salamat! Ang Cagua Volcano ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Cagayan Valley sa hilagang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Pulo ng Babuyan, na kilala sa koleksyon ng mga isla na tinatawag na Babuyan Islands. Ang Babuyan Islands ay nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa kasalukuyan, ang Cagua Volcano ay kinikilala bilang isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas, subalit ang aktibidad nito ay hindi gaanong kilala o nausisero kumpara sa ibang mga kilalang bulkan tulad ng Mayon, Taal, o Pinatubo. Ang huling dokumentadong pag-aalburuto nito ay naitala noong 1907. Ang Cagua Volcano at ang mga karatig isla ay may makikinabang mula sa mataba at maalat na lupa na nagmumula sa volcanic activity. Ang mga aktibidad ng pagsasaka at pangingisda ay mga pangunahing kabuhayan ng mga residente sa rehiyong ito. Tulad ng iba pang mga aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Cagua Volcano ay mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao na naninirahan sa mga kalapit na komunidad. Ang mga hazard zones at evacuation plans ay itinakda para sa kaligtasan ng mga residente. Ang Bulusan Volcano naman ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa lalawigan ng Sorsogon, sa rehiyong Bicol ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga mas kilalang bulkan sa bansa dahil sa mga regular nitong pag-aalburuto, ang kanyang makulay na kasaysayan ng pag-aksyon. Ipinapakita ng Bulusan Volcano ang mga pag-aalburuto simula pa noong mga taon ng 18 siglo, at ito ay may kasaysayang natala ng mga pagsabog at pag-aalburuto. Ang mga pag-aalburuto nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad sa paligid nito, kaya't ito ay mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa mga aktibong bulkan, tulad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Ang Bulusan Volcano ay may mataas na kalupaan na may makapal na kagubatan at mga natural na kagandahan. Dahil dito, ito ay isa rin sa mga tourist destination sa rehiyon. Maaaring mag-akyat bundok sa bulkan at makakita ng magandang tanawin sa paligid nito. Subalit, tulad ng ibang aktibong bulkan, ang mga turista ay inaatasan na sundan ang mga babala at payo ng mga otoridad at sumunod sa mga safety measures para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa mga pag-aalburuto at panganib na dulot nito, ang mga residente sa mga kalapit na lugar ay nasa mga hazard zones at may mga plano para sa kanilang kaligtasan sakaling magkaroon ng malalang erupsyon ang Bulusan Volcano. Ang Canlaon Volcano naman ay isa pang aktibong bulkan na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Pulo ng Negros, sa gitnang bahagi ng Kabisayaan. Ito ang pinakamataas na bulkan sa Visayas at may mataas na kalupaan na umaabot sa mga 2,465 metro, 8,087 talampakan mula sa antas ng karagatan. Tulad ng ibang aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Canlaon Volcano ay may makulay na kasaysayan ng mga pag-aalburuto. Ipinapakita nito ang mga pag-aalburuto simula pa noong panahon ng mga Espanyol at may mga nakatalang pag-aalburuto at pagsabog sa mga dekada at siglo na lumipas. Dahil sa potensyal nitong magdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad, ang Canlaon Volcano ay mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at iba pang ahensya ng gobyerno. May mga hazard zones at evacuation plans na itinakda para sa kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na lugar.
Bukod sa mga pag-aalburuto, ang Canlaon Volcano ay kilala rin sa kanyang magandang kalikasan at kagubatan sa paligid nito. Ito ay isa sa mga popular na hiking destination para sa mga mountaineers at mga nagmamahal sa kalikasan. Ngunit, ang mga turista at mountaineers ay dapat sundin ang mga babala at payo ng mga otoridad at sumunod sa mga safety measures kapag planong akyatin ang bulkan. Ang Babuyan Claro Volcano ay isa pang aktibong bulkan na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa isla ng Babuyan Claro, na isa sa mga isla sa grupo ng Babuyan Islands sa hilaga ng Luzon. Ang Babuyan Islands ay bahagi ng rehiyon ng Cagayan Valley sa Pilipinas. Bagamat hindi gaanong kilala ang Babuyan Claro Volcano kumpara sa ibang mga bulkan tulad ng Mayon, Taal, o Pinatubo, ito ay aktibo pa rin at itinuturing na panganib sa mga tao na naninirahan sa mga kalapit na isla. Ang huling dokumentadong pag-aalburuto nito ay noong 1860, subalit maaari itong magkaroon ng mga di inaasahan pag-aalburuto sa hinaharap. Dahil sa potensyal na panganib nito, ito ay isinailalim sa patuloy na pagmamanman at pag-aaral ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang Babuyan Claro Volcano ay bahagi ng mas malalaking kagubatan at kalikasan sa Babuyan Islands, at ito ay may mataas na kalupaan na maaaring akyatin ng mga mountaineers at mga nagmamahal sa kalikasan. Ngunit ang mga taong nagpaplano na bisitahin ito ay dapat na mag-ingat at sundan ang mga abiso at payo ng mga otoridad upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang Matutum Volcano, o kilala rin bilang Mount Matutum, ay isa pang aktibong bulkan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Mindanao, sa pagitan ng mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, at Sultan Kudarat. Ito ay isa sa mga mas mataas na bulkan sa Mindanao, at may taas na umaabot ng mga 2,286 metro, 7,500 talampakan, mula sa antas ng karagatan. Ang Matutum Volcano ay isa sa mga tanyag na bundok para sa mga mountaineers at mga mahihilig sa hiking. Ito ay kilala sa kanyang makubong kagubatan, makikinang na mga kagubatan, at magandang tanawin sa paligid. Ang pag-akyat sa Matutum ay isang popular na aktibidad para sa mga nagmamahal sa kalikasan, at ang bundok ay may mga trail na sumusunod sa mga magkakaibang antas ng kahalumigmigan mula sa kagubatan hanggang sa mga maliliit na pastulan. Bagamat ang Matutum Volcano ay kilala sa kanyang natural na kagandahan at outdoor activities, ito ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad, tulad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, dahil ito ay isang aktibong bulkan. Kahit na wala itong naitalang malubhang erupsyon sa nakaraan, ito ay patuloy na binabantayan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao sa paligid nito. Ang Bogdadjo Volcano ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Pulo ng Jolo, na bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, RMM, sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga kilalang bulkan sa bansa dahil sa mga pag-aalburuto at makulay na kasaysayan nito. Ang pinakakilalang insidente na nauugnay sa Bogdadjo Volcano ay ang digmaang Moro sa Bogdadjo noong 1906, kung saan nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Moro, na mga Muslim na komunidad sa Mindanao, at mga Amerikano na nagsusumikap na itaguyod ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga Moro ay naghukay ng mga sapantaha sa kumbento sa tuktok ng Bogdadjo, at ang labanang ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa kasaysayan at kultura ng Mindanao. Bilang isang aktibong bulkan, patuloy na binabantayan ang Bogdadjo Volcano ng mga otoridad sa Pilipinas, tulad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Bagaman hindi ito kilala sa mga regular na pag-aalburuto o pag-usbong, ang mga bulkan sa Pilipinas ay maaaring maging sanhi ng panganib sa mga komunidad sa paligid nito. Gayunpaman, ang Bogdadjo Volcano ay hindi gaya ng mga kilalang bulkan tulad ng Mayon, Taal, o Pinatubo na may mas malawak na pag-aalburuto sa mga nakaraang dekada. Ang Mount Banahaw ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa pagitan ng mga lalawigan ng Quezon at Laguna sa Luzon. Ito ay isang mataas na kalupaan na may taas na umaabot ng mga 2,177 metro, 7,142 talampakan mula sa antas ng karagatan. Kilala ang Mount Banahaw hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin sa mga aspeto ng espiritualidad at relihiyon na may kaugnayan sa kanyang mga bundok.
Ipinapakita ng Mount Banahaw ang kakaibang kagandahan sa mga makapal na kagubatan, mga bukal, talon, at iba pang natural na yaman. Dahil dito, ito ay isang popular na destinasyon para sa mga mountaineers, mga nagmamahal sa kalikasan, at mga mananampalataya na naniniwala sa espiritual na kahalagahan ng bundok. Sa panahon ng Kwaresma, maraming mga mananampalataya mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang naglalakad paakyat sa Mount Banahaw bilang isang bahagi ng kanilang pananampalataya at pag-aayuno. Ito ay kilala rin sa mga ritual na pag-aayuno, panalangin, at mga ritual na isinasagawa ng mga tao sa mga banal na lugar ng bundok. Dahil sa espiritual na kahalagahan ng Mount Banahaw para sa mga Pilipino, ito ay may mataas na respeto. Ang mga bisita at mga mananampalataya ay kailangang igalang ang mga patakaran at regulasyon ng lokal na otoridad at mga grupo na namumuno sa espiritual na mga aktibidad sa lugar. Mahigpit itong binabantayan ng mga otoridad upang mapanatili ang kalikasan at kaligtasan ng mga tao na bumibisita dito. Ang Mount Hibok-Hibok, na kilala rin bilang Hibok-Hibok Volcano, ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Camiguin Island sa Pilipinas. Ito ay isang tanyag na landmark sa Camiguin at isa sa mga pangunahing atraksyon sa isla dahil sa kanyang natural na kagandahan at hiking trails. Ang Hibok-Hibok ay may taas na umaabot ng mga 1,332 metro, 4,370 talampakan mula sa antas ng karagatan. Ito ay nagkaroon ng mga pag-aalburuto noong mga dekada ng 1,900 at 40 at 1,950 kung saan ito ay nagdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad. Ipinakita rin ito ang ilang mga pag-aalburuto mula noong dekada ng 1,970. Dahil dito, ang mga puk sa paligid ng bulkan ay may mga hazard zone at evacuation plans para sa kaligtasan ng mga residente. Ang Mount Hibok-Hibok ay isang popular na destinasyon para sa mga mountaineers at mga taong mahilig sa hiking. Ang bundok ay may mga hiking trail na nagdadala sa mga bisita sa mataas na bahagi ng bulkan, kung saan maaari nilang masilayan ang magandang tanawin ng Camiguin Island at maging ang karatig mga isla tulad ng Bohol. Gayunpaman, ang mga nagpaplano na akyatin ito ay kinakailangang magkaroon ng pahintulot at gabay mula sa mga otoridad o mga lokal na mga tour operator upang mapanatili ang kaligtasan. Tulad ng iba pang mga aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Hibok-Hibok ay mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at iba pang mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao sa rehiyong ito. Ang Mayon Volcano ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Pulo ng Luzon sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Albay na nasa rehiyong Bicol. Kilala ang Mayon Volcano sa kanyang kakaibang anyo na may halos perpektong kono na hugis. Ito ay isa sa mga pinakamataas na bulkan sa Pilipinas na may taas na umaabot sa mga 2,462 metro, 8,077 talampakan mula sa antas ng karagatan. Isa ang Mayon Volcano sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas at kilala ito sa mga pag-aalburuto nito. Sa katunayan, naitala ang mahigit 50 pag-aalburuto mula noong unang pag-record nito noong 1,616 na. Ang kanyang mga pag-aalburuto ay maaaring magdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad at kaya't ang mga lugar sa paligid ng bulkan ay may mga planong hazard at evacuation zones. Bukod sa kanyang aktibidad, ang Mayon Volcano ay kilala rin sa kanyang magandang kalikasan at natural na kagandahan. Ito ay isa sa mga tanyag na tourist destination sa Pilipinas dahil sa kanyang 7 bulwak na hugis koneho at mga bundok na lulan ng makapal na kagubatan. Gayon din, may mga hot spring sa paligid ng bulkan na popular sa mga turista. Ngunit, ang kanyang aktibidad na pag-aalburuto ay patuloy na nagdadala ng panganib sa mga kalapit na komunidad, kaya't mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga kilos ng bulkan at may mga evacuation plan para sa kaligtasan ng mga residente kapag kinakailangan. Ang Pinatubo Volcano ay isa sa mga kilalang bulkan sa Pilipinas at matatagpuan ito sa gitnang Luzon, sa lalawigan ng Zambales. Ito ay naging kilala sa buong mundo dahil sa malupit na pag-aalburuto nito noong 1,971 na isa sa mga pinakamalalang volcanic eruption sa modernong kasaysayan.
Ipinakita ng Pinatubo Volcano ang mga palatandaan ng paggising mula sa mahabang panahon ng katahimikan noong 1971. Ang pag-aalburuto nito ay nagdulot ng malalang panganib sa mga kalapit na komunidad at nagresulta sa paglikas ng milyon-milyong tao sa mga paligid nito. Ang pagsabog ng Pinatubo ay nagdulot ng pag-usbong ng malalaking abo at pyroclastic flow na nagdulot ng pagkasira ng mga bahay at estruktura, pati na rin ang pagbabago ng klima sa rehiyon dahil sa mga abong inilabas nito sa atmosphere. Ito rin ang naging dahilan para lumamig ang panahon sa buong mundo noong mga sumunod na taon dahil sa malupit na abo na pinalamig ang temperatura sa atmosphere. Sa kabila ng mga pinsalang dulot nito, ang pagsabog ng Pinatubo ay nagkaroon ng positibong epekto sa pag-aaral ng mga siyentipiko tungkol sa mga volcanic eruption at mga abo nito. Mula noon, mahigpit na binabantayan ang aktibidad ng Pinatubo Volcano at ito ay may mga hazard zone at evacuation plan para sa kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na komunidad. Ang lugar sa paligid nito ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao. Ang Taal Volcano naman ay isa pang kilalang bulkan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa pulo ng Luzon, sa lalawigan ng Batangas, malapit sa lawa ng Taal. Ito ay isa sa mga pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo, ngunit ito ay kilala sa kanyang malupit na aktibidad at makulay na kasaysayan. Ang Taal Volcano ay isang bulkanikong isla na matatagpuan sa loob ng lawa ng Taal, na kilala rin bilang Crater Lake. Ang unang anyo ng Taal Volcano ay maituturing na isang malalaking bulkan na nasira noong 1754 sa kanyang malupit na pag-aalburuto. Ang pag-usbong ng isang bagong bulkanikong isla sa loob ng Crater Lake ang resulta ng pagbagsak ng kalupaan sa kalderang bulkan na kilala bilang Taal Caldera. Ang pag-aalburuto ng Taal ay naganap sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, at ang mga erupsyon nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad, kasama na ang mga lugar sa mga bayan ng Batangas at Cavite. Ang mga pag-aalburuto ng Taal ay maaaring magdulot ng pyroclastic flows, ashfall, at iba pang hazards. Dahil sa kanyang kahalagahan at potensyal na panganib, ang Taal Volcano ay mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, at mayroong mga hazard zones at evacuation plans para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid nito. Bukod sa mga pag-aalburuto, ang kalderang bulkan ay kilala rin sa kanyang magandang kalikasan at natural na kagandahan, kaya't ito rin ay isang tanyag na tourist destination. Subalit, ang mga turista ay pinapaalalahanan na sundan ang mga babala at payo ng mga otoridad ukol sa kalagayan ng bulkan.